Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kapitbahay at mga taga-residente dito sa Little Baguio. Happy Sunday po sa inyong lahat. Magandang umaga. It's a beautiful day that the Lord has given upon us for this day, the first Sunday of the week. Unang araw ng isang linggo. Salamat sa Diyos na muli tayo ay binigyan ng magandang gising at pinagkalooban ng magdamag na magandang pagtulog. Kaya po, napakasarap pasalamatan ng ating Panginoon. Binabati ko pala lahat ng mga tatay sa buong Little Baguio. Happy Father's Day po. Today is our celebration of Father's Day. So, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At nawa, ang inyong pamilya ay maging masaya, matatag as we celebrate today. God bless your family. All, especially po ang mga tatay sa tahanan. Muli, dadako tayo sa ating spiritual nourishment, food, and we are studying the life of a spiritual leader and his character. Ngayong araw po ito, dahil Father's Day, ay tamang-tama naman, nagkataon na kung saan a spiritual leader was compared to a loving leader, a father. Yan po ang a bishop, a spiritual leader, an elder, ay hinalintulad po sa isang good, godly leader and a loving father in the family. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 3 and verse number 4 and 5. Ang sabi po dito, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? So ito pong mga katagang ito ay muli hinalintulad ang isang spiritual, a bishop, an elder, hinalintulad po sa isang father that leadeth, father that ruleth well. And of course, he is a loving father toward his children. At ito po ay napakahalaga. Sabi nga, before he will earn respect and honor in the house of God or in the church, he must first be a good ruler in his own house. The word ruler means good manager. He managed well his own house. Yun po ang isang napakagandang background ng isang leader. Kaya po ang spiritual leader is a family person. Marami tayong mga leader, walang pamilya, kaya yan, nagkakaroon ng mga immoral act. Because in the church of God, in the church of the Lord, the true church of the Lord Jesus Christ, ang leader po dyan ay talagang may pamilya.
mahirap pong mag-advise, mahirap pong mag-counsel ang isang leader when it comes sa marital situation if he is not a family person. At ito po ang isa sa napaka-importante na kinakailangan ng back-up ng kanyang pamilya, ang kanyang leadership as a spiritual leader. There would be sometimes in my counseling that I counsel husband and wife who has problems in the relationship. At in my office, I do not counsel alone. Opo. Pag mayroong tinatawag problem na, marital problem na, pag ako nagka-counsel, kasama ko ang misis ko. We counsel together. Bakit po? Kasi nandyan magiging maselan ang mga pinag-uusapan at hindi po madali ito sa isang taong single o sa isang leader na single. Kaya maybe sa umpisa, may nagtanong sa akin, Pastor, pwede ba na magpastor ang isang single na tao? Pwede naman. Pero less ang iyong authority. So we always advise na pag tumagal ng magpapastor, you need to get married. Bakit po? Because that is one of the qualification or that is one of the character of good leadership. One that ruleth well his own house. How? Ang sabi diyan, having his children in subjection with all gravity. Yun. Ang pag-rule well ay he always lead. He led well his family to their spiritual welfare. Kaya kung ang pastor nagtuturo, ang una siya nang tuturuan, ang kanyang pamilya. Because ang kanyang pamilyang sumusunod sa kanya, ang siyang nagbaback up ng kanyang integrity so that people will believe, will follow him. At yun po ay pamantayan ng salita ng Diyos. Kaya, sabi niyan, ruleth well his own house, his children in obedience, in subjection sa kaniyang leadership. They are supporting him. They support him all the way. His children is under control. Hindi po yung nagpapastor ka, naglilid ka, nagbi-minister ka, nagbi-preach ka, pagkatapos yung mga anak mo, number 1 na pasaway. Yung mga anak mo, number 1 na hindi nakukontrol. Dahil yun papasok yung paano mo tuturuan yung ibang mga kabataan kung ang iyong mismo mga anak ay hindi mo kayang turuan. Ganyan po. At ang sabi dyan, why? Because sabi sa verse 5, for if a man know not how to rule his own house, if he do not know how to manage well his own house, how shall he take care of the church of God? Paano niya ma-manage ang bahay ng Diyos kung maraming pamilya yun? Composed that the church of God is composed of multiple families. Bahay niya lang hindi niya makontrol ay. Paano niya makontrol? Paano niya? Bahay niya lang hindi niya kayang i-manage. How can he manage the church of God? So, napakahalaga po na a spiritual leader, a pastor,
a preacher, a teacher, an apostle. Okay? Rule it well. His own house. Kaya sa pagrulol po yan sa simbahan, sa paglilid po nila sa simbahan, sa pagmamanage po nila sa simbahan, hindi lang kasama ng pastor, hindi lang ang pastor mag-isa, no? Kundi kasama niya, asawa niya, kasama niya, pamilya niya. At yun po ay isa sa pamantayan ng Panginoon. Why? Because the Church of God is a spiritual family. It is also a family. The church is a family. Hindi po yan organization lang, hindi po yan religious lang. Karamihan kasi ang simbahan, parang hinalintulad sa religious group yan. No. Sa Bible, ang Church of God is compared to a family. It is the family of God. So therefore, ang relationship dyan maayos. Diyan papasok, kaya sabi ang term na ginagamit, brethren. Ang term na ginagamit sa Bible pagdating sa mga pananampalataya, mga kapatid. Bakit mga kapatid? Because they have a good relationship and they are a family. Hindi ko lang alam sa ibang mga grupo, kasi sa ibang mga grupo, pambihira naman, hindi nagkakakilala. Kaya I question kung ang grupo na inyong pinupuntahan o kinaaaniban ay talagang tama na simbahan yan. Kasi karamihan mo punta kayo, hindi nyo naman kilala. Paano kayo nagkakapatid sa pananampalataya? Hindi. So, iba sa church na binild up ng Panginoon, kaiba. Kasi dito, sabi talaga, a bishop then, one that ruleth well his own house. A minister is a person na kung saan nagro-rule well in his own family. His children is under under his care, under his managing. Okay? At they are as a whole a good example to the flock. Yan po yung godly leadership. Kaya itong inisa-isa po natin dito na qualities or qualification of leadership, pag ito tiningnan mo sa maraming nangangasiwa, lalo-lalo na paglinggo, katulad linggo ito, maraming tao magsimba. Basta usually ginagawa natin, punta lang sa simbahan, rituals lang, tapos uwi na. Iba ho. Iba ang salita ng Diyos. Dito, klaro-klaro. Kado natin binabatay na kinakailangan ang buhay ng isang mangangaral, ang buhay ng isang spiritual leader na nare-recognize dapat akma ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Yan, pag yan ay hindi akma sa salita ng Diyos, mamaya false yan eh. At maraming tao ang deceived because they do not search the scripture. They do not study the Bible. Walang basihan. Kaya babasi ka na lang sa haka-haka, babasi ka na lang sa personal na paniniwala, babasi ka na lang sa personal opinion. At dyan maraming tao ang deceived. Kaya dito lagi mo sinasabi, may mga taong magsasabi, Pastor, gusto kong maging kaanib dyan sa simbahan ninyo. Tay ka muna. Huwag ganyan. Hindi ka dapat magmamadali. Suriin mo muna. Suriin mo. Tingnan mo sa salita ng Diyos. Kasi mahirap yung pasok ka ng pasok sa isang grupo pagkatapos di mo na intindihan. Tapos pag may hindi ka nagustuhan, lalabas ka rin. Hindi ganun.
nagsuri ako muna. Tiningnan ko kung ang tinuturo ay dyan sa salita ng Diyos. Pangalawa, tiningnan ko kung ang buhay ay ayon sa salita ng Diyos o hindi. Doon mo lang ako mapipersuade eh. Because ayaw ko na ang gagawin ko'y pagsisisihan ko rin. Hindi napakahalaga po. Kaya pag nakita nyo ang buhay ng inyong leader ay ayon sa salita ng Diyos, follow him along the way. Bakit po? Kasi nakita maayos eh. Pero pag ang leadership ay wala, hindi ayon sa salita ng Panginoon, madinisip ka. Hindi ka nagsuri, ikaw din. It is not the fault of anybody, it is your fault. Kaya dito, unang-una na tinuturo talaga ay saliksikin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos magde-define. Ang salita ng Diyos magbibigay ng clarification. It is a light that shined in darkness. At lahat ng agam-agam mo, lahat ng mga pananaw mo ay aayusin niya, ika-clarify niya, i-enlighten niya. Sa buhay pa lang ng leadership niya, kaya lagi kong ina-advise po sa kahit sino mang tao. Ang advice ko lagi ay susuriin ninyo ang buhay ng naglilid sa inyo. Because yan, hindi ka talaga madeceive dyan, hindi ka maluloko dyan pag nakita mo kung ano ang buhay niya. Pero hanggang wala yan, pwedeng gaganda ang damdamin mo, o pwedeng ang emotion mo matatats, pero hindi nakabase sa emotion ang katotohanan. Hindi ho yan nakabase sa rituals. Maganda kasi dito kasi hindi nakabase po yan sa salita ng Diyos. Kaya I know what I'm doing is right. I know that what my life is. I know na I'm not deceiving people. I know that why my stand is according to what God wants, because it is totally guided and is totally practiced according to the Scripture. Kaya po, doon namamagnify ang pangalan ng Panginoon at napipilis siya. At diyan po sinisigurado natin. Unang-una kasi sa akin, as a spiritual leader, personally, as a spiritual leader, pag niloko ko, pag sinira ko, pag inabuso ko ang spiritual leadership, ang posisyon ng leadership, na kung saan inilagay ako ng Panginoon, mas malaki ang panagutan ko. Mas malaki ang aking accountability before God. Pag hindi ko inayos yan, pag hindi yan ayon, it may not be known to people, but I will be facing God and give my account of everything that I do. So mahalaga po. Kaya sa akin, sagrado ang posisyon ng isang leader sa spiritual leadership. Kaya kailangan ingatan ng mabuti. Kasama dyan ang buhay ko. Totoo po na ang mga kapastoran, ang mga leaders, spiritual leader, good spiritual leader, are not perfect. Hindi po sila perfect. Pero ang unang qualification doon, hindi po dapat sila mapulaan. Blameless dapat, above reproach. Why? Because they are not living in sin. They are not living, their life are not practiced with a violation from the Word of God. Hindi po ganun.
In fact, may mga tao na nagsasabi, parang ang pastor natin ay parang perfect ang buhay. Hindi po perfect ang buhay ng isang pastor. Maybe sa labas, yes. Pero ang pastor kasi, human being din eh. May mga tukso din yan, may mga bad thinking din yan. Alam nyo, hindi ka nag-iisip ng masama, pero mayroon na lang biglang papasok na masama sa isip na kailangan mong i-confess agad kay God. Bakit po? Kasi that is the evilness of our sinful nature as in the flesh. Pero lagi kang nagiging maingat. Kaya nga, nandun yung qualification nyo na vigilant ka, sober ka. Huwag mong hahayaan na ikaw ay mapadala sa mali, mapadala sa tukso. Huwag kang mag-harbor ng thinking na masama dyan na nandyan umiikot sa utak mo. Automatic yan. Kailangan mong i-confess. Automatic yan. I-ask mo kay God na i-remove ni God. Bakit o? Because yun ang buhay talaga ng pastor eh. At yun ang kailangan maipakita. Kaya nandyan yung self-discipline, nandyan yung self-control. Kaya bago yan ituturo sa mga tao, nandyan yan sa buhay dapat ng isang leader. Because yun ang kanyang, yun ang kanyang kredibilidad eh. Pag sinira niya yan, at marami na po, pag nasira yan, mahirap nang ibalik yan. Dumating dito nung nakaraang 2 araw ang aking daughter church, nag-uusap kami. Isang aking daughter church pastor. Sabi, pastor, ang hirap. No? Ang hirap talaga ng buhay ng pastor. Totoo yan. Kung sa ating lakas, kung sa ating kakayanan, hindi kaya nating ikabubuhay ang maayos na buhay at kabanalan. Sa biyaya lang talaga at sa grasya lang ng Diyos. Kaya nakatagal tayo ng ganito at maayos pa ang buhay natin. Hindi pa natin nadungisan at nabahiran ang office ng bishop, ng pastor, ng isang karumal-dumal na kasalanan. Kasi sa biyaya lang talaga ng Diyos. Kaya kinakailangan lagi tayong nakayakap sa Panginoon. Ang buhay natin ay laging nakasurrender sa paanan ng Diyos. Para hindi tayo matrap. Sabi ko nga kahapon sa preaching ko, you know what? The devil desire is ang una niyang tirahin talaga ang leader. Kasi pag nasira niya ang leader, ang mga followers siguradong masisira rin. Maapektuhan sila. Kaya ang unang buhay talaga na gustong sirain ng demonyo, ang buhay ng pastor. At pag sira ang buhay ng pastor, wala nang magandang testimonyo dyan. Kaya ganun po yung hirap ko nung ako'y nag-umpisang pumasok dito. Nag-umpisa akong magpastor nung tinawag ako ng payon sa lugar na ito. Nag-umpisa akong magpastor 1983. Pagpasok ko sa bayan ng Concepcion, talagang kahirap. Kasama ko yung Amerikano. Bakit po? Kasi pag nang dinatnan po namin dito, itong property ito, nabili ito ng 1972. Pero walang simbahan. Kasi ang nangyari rito, sira yung mga pastor. Nung ako'y nag-graduate ng 1983 sa Bible College, kabisaya akong tao. Pero mo, dinala ako ng Mercano rito. Nakatiwangwang itong property nito. Tapos nagbibisita ako dyan sa paligid. Tapos, katakot-takot na pula ang aking naranasan. Napag-alaman ko na ang sira dito sa bayan na to. Kaya nasira ang gawain ng Baptist dahil mismo sa mga leader. Na-meet ko pa yung mga leader na yon. Hanggang yung mga leader na yon nangamatay.
Ako pa ang tinawag mangaral sa kanilang funeral service. But it was really a devastated. Kaya sabi ng Mercano sa akin, punta ka ng Concepcion. Magpastor ka riyan. Sabi ko, hindi ako magpapastor dito sa Concepcion. Tutulungan lang kita. Uuwi ako ng Visayas. Sabi ng Mercano, hindi. Pag-pray mo. Aalis ako papuntang Amerika. Pagbalik ko, hindi na ako babalik dyan. Ikaw na magpapastor dyan. Sabi ko, makanano naman yun. Pero wala akong magagawa. It was all God's will. Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal kong kapitbahay, itong pastor na ito, hindi talaga naghahangad magpastor. Ang pastor na ito ay hindi nagbalak dito magpastor sa bayan ito. Pero ang masasabi ko, gawa lahat ni God. Hanggang ngayon, sinasabi ko pa rin sa grasya at sa biyaya lang ng Diyos, kaya nandito pa. It's been how many years na? It's been 37 years, 38 years. Malapit-lapit na mag-40 years ako sa bayan ito. But I praise the Lord for the opportunity. Kaya yan ang sinasabi ko sa pamilya ko, sa mga anak ko. Ingatan natin ang buhay natin at ang ministeryong pinagkaloob sa atin ng Diyos. It may not be as big as others compared sa ibang mga gawain, sa ibang mga simbahan. But ako ang pastor na masaya at fulfilled because throughout all the years na ako naglilingkod sa simbahang ito, pinagkalooban ako ng mga membro na mahal ako. Pinagkalooban ako ng Panginoon ng puso para mahalin ang mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa akin. At continually, ang buhay natin ay buhay na testimonyo na kanilang makita na we are not only a leader, but we are a leader with a family that set up a good example na kanilang pwedeng tularan, kanilang pwedeng sundan, at makasigurado sila na hindi sila mapupunta sa kapahamakan. That is my life. That is my family life. And that is how God works. Sana po, huwag niyong kakaligtaan lahat ng mga tatay sa araw na ito, sa lahat ng mga tahanan. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, residente dito sa Little Baguio. Pagkalain ang ating mga tahanan at ang ating mga pamilya. Pasalamatan natin ang Diyos. Ano ang good father? One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. A godly father is a father who leads. A godly father is a father who models. A godly father manages well. Huwag niyong kakaligtaan yan. Manalangin po tayo. Amang banal na bilang Diyos, thank you for this day. I pray, Lord, that you will strengthen all the fathers in the families today. Lalong-lalo na po ang mga residente, mga tatay, residente ng Little Baguio. Dalangin namin na sa araw na ito ay recognize ng mabuti ng bawat tahanan at pasalamat sila
na meron silang mabuting ama. They may not be perfect. At salamat po sa mga tatay na kung saan inalagaan nila ng mabuti ang kanilang mga tahanan. Of course, nalulungkot kami because there are some families that are broken families. Because marami din na mga tatay ang failures. But Lord, we cannot dwell in the past. You can fix what is wrong. I pray, Father, that you continually help us. That in our imperfection, your life will change our life. That ikaw po ang magpupuno sa lahat ng aming mga kakulangan. We love our families. Dalangin ko ang lahat ng pamilya sa lugar namin na pagpalain niyo ang celebration today. I-bless ninyo na ma-recognize ng nanay, ma-recognize ng mga anak ang puno ng pamilya, na ma-realize, lalong-lalo na po, karamihan ng mga tatay is already senior citizens. Sana po habang buhay pa ang mga magulang nila, ay kanilang ma-treasure so much. Sana habang buhay pa ang tatay, ma-express nila ang kanilang gratefulness. Ma-express nila ang kanilang love. Ma-express nila sa kanilang mga magulang, sa tatay, ang kanilang pasasalamat. At nasa ikalimang utos, Panginoon, nang sinabi doon, honor thy father and thy mother, because this is the first commandment we promise. Pag today, i-honor namin ang mga tatay, Panginoon, nangako kayo, pag ito'y gagawin ng mga anak, pag ito'y gagawin ng mga apo, ang honoring their old folks, honoring their parents, their father, ang pangako roon ay it be well with our next generation. It will be well with thee. At ang pangako doon, ang promise, Lord, ay thou shalt live long in the earth. Bibigyan ninyo ng mahabang buhay ang mga members of the families, ang mga anak, ang mga apo, bibigyan ninyo ng mahabang buhay because kanilang inonor ang kanilang tatay sa pamilya. Kaya Father God, ngayong umaga, dalangin ko po na ito ay ma-express ng bawat families. Tulungan nyo na sa araw na ito, all the fathers will have a good health. Bless the work of his hand. Bless his life. Bless his family. Bless his business. Bless his job. Lord, tulungan nyo na our fathers today will enjoy and will be appreciated well by his families. Paunahan niyo kami at ingatan niyo kami sa araw na to. Your protection, preservation, and Lord, your guidance pa sa amin sa araw na ito. And as old folks, we can leave a legacy for our next generation, a very good example
for them to follow. Nadalangin ko ang continual healing sa aming bayan, protection, na ilayo nyo kami sa mga pandemyang ito. Continual healing po sa mga may sakit. At Lord, continual protection na hindi kami ma-infect ng COVID-19. We pray for the frontliners na sila po ay inyong ingatan at pangunahan kasama ng ilang pamilya at patuloy na mamintina nila ang kanilang kalusugan. Ganon din po kami, ng mga senior citizen. Panginoon, tulungan nyo na mga tatay I will be able to maintain a good health. I-bless ninyo ang lahat ng araw na ito, sa araw na ito. Pananambahan, pagpalain ninyo at pangunahan ninyo, Panginoon. Ini-claim ko na ang inyong mga kamay at ang inyong kapangyarihan will continually be resting in all the families dito sa Little Baguio, in all the houses. And Lord, I pray for your continual pouring out your blessing upon our lives. Ito po'y aking dalangin in Jesus' name. Amen.